Hello po. So, another Epic Homes project po kami. So, ang ginawa po namin dito, previous former client na po namin 'to. So, kung maalala nyo, kapagka nagpa-extension, so ang extension po talaga natin, ang roofing nun is nakasuksok lang or nakadugtong lang dun sa existing. So, yun po kasi yung cost na pabalik-balik na rin. Bale ilang taon na rin 'to nung na-finish namin. So, nung huli na, tumutulo na siya. Kahit po si client umakyat na rin dito, wala rin siyang makitang ibang coast na nasa mga gilid pa kung saan pa maaring dumaan yung tubig, kundi doon lang po talaga sa dugtungan. Kung maalala niyo yung dugtungan kasi natin, dahil nga yung sa ano talaga, kapagka hindi sa planta binili natin yung yero, so alanganin talaga siya sa 0.5 yung kapal. So yung existing kasi natin, wala naman po talaga yan sa 0.5 yung kapal niyan. So may ano kasi yan, so siyempre dahil dugtong siya, dun sa dugtong nag-iipon yung tubig dun. So hindi naman agad-agad nawawala yun. So dahil naiipon siya dun, nagkakalawang, so yun yung nagbubutas-butas. So doon dumadaan yung tubig. Kung bakit po tumatagas na rin yung ating roofing. Kaya po umakyat na rin po dito si client. So nakita niya rin po yung situation ng roping. So doon nga yung sa dugtungan talaga naknak na siya. So maglalagay na rin ako dito ng picture. Mag-insert na rin po ako para makita niyo sa dugtungan na yun. So ang gusto niya kasi diretso na. Wala nang dugtong. Magiging diretso na. So nung inakyat namin to, ang sabi ko naman kay client, kung kaya, why not? Kasi yun naman po talaga pag kaya. So syempre gagawin natin. Pero nung inakyat po to ng mister ko, tsaka nung aming latero ay hindi po talaga kakayanin na dun sa existing na trusses is ididiretso namin yung roofing. Hindi kaya. Magpipilipit po talaga siya dun sa area na kung saan kami nagdugtong. Kasi syempre dalawang trusses lang po yung tinaas namin dun sa dating existing na na trusses para lang umangat o tumaas yung kisame ng sa front at saka sa likod. So, yun naman po yun lang lagi namin ginagawa. So, nung inakyat to, pina-approve ko po kay client sinabi ko kay client na hindi kakayanin unless na magtaas kami ng firewall kabilaan. So, ayun na nga, nung tinaas namin yung firewall kabilaan, so syempre, hindi naman namin pwedeng alisin yung dating trusses kasi nga may kisame na si client, nakakabit na dun yung patibay ng para sa kisame. So, nagdagdag na lang kami ng panibagong trusses. So, panibagong trusses nung nagtaas ng kabilaang wall. So, dito po, parang sariling wall niya po ito. So, sarado na po ito sa in-between nila ng mga kapitbahay niya kabilaan. Sarado na po. Hindi na po siya maabala sa kabila. Hindi na rin po ang maabala yung kabila. So, kung meron man dong daga sa kabila, hindi na hindi na yung pabalik-balik pa kabilaan sa kapitbahay. So, nung ginagawa to, talagang binilisan namin, talagang nag-ano kami ng tao kasi nga, nag-uulan nung time na yon. So, syempre, responsibilidad namin to kabilaan. Dalawang kapitbahay, 3 silang bahay ang responsibilidad namin once na nabasayan sila dyan. So, sinisecure po talaga namin. Kung makita nyo, may mga luna kaming kinabit para lang po pag umulan, hindi po mababasa kabilaan. So, dito po talagang inano namin yung mga tagpuan, talagang nilagyan namin, pati nga po mga text screw, nilagyan na po namin ng bulkasil kasi minsan po may text screw nga na meron naman siyang rubber pero minsan kasi may time na talagang maluwag siya or may time minsan na hindi siya humihigpit. Ganun. Minsan naman manipis yung rubber kaya nagiging pasukan din siya ng tubig. So as of now kasi late na tong aking video, so wala kaming back job. So binagyo-bagyo na to, ilang ulan na rin nakaraang December. So wala po kaming naging back job dito. So late na po, January na po ngayon, January 2026 ko na po ito na-edit na video. So boses kasi ito ng husband ko, so inedit ko lang po. Voice over ko lang. So bago po sila dito bumaba is tinesting din po nila yung gutter, binuhusan ng tubig. So bale sa inside gutter, gumamit po kami ng stainless na 0.5 din po yung kapal. So, yung ating yero po is nakita po to ng client bago ko po to pinagawa. May pinakita po ako sa kanya kung gaano kakapal yung 0.5. So, approve po yan sa kanya. So, kahit po i-check niya to, i-akit niya po, yan at yan po ang kapal ng yero na kinabit namin. So, sa planta po talaga namin to binili. Pinasadya po talaga namin yung gutter. Malalim po yan para po
kakayanin yung volume ng tubig. So, kung mapansin nyo, dito sa kabila, mataas na po siya. Yan po. Pero naka-cover pa rin po yan hanggang dun sa may kapitbahay kabilaan. So, naka-flashing po siya. Kaya angat na po yan yung kanyang firewall na yan. Mas angat na siya kaysa dun sa kapitbahay. So, yan lang naman po ang amin ditong ginawa sa bali. Ano po to? Pang-ilan na namin tong gawa kay sir. Bali, pangatlo na po. Pangatlong gawa na po namin to sa kanya kasi po, yung extension niya po, bali, 2 kontrata din po yung kasi hindi naman po nangyari agad. Based naman po kasi sa budget yung ni sir paggawa. So, yun. Ito, pangatlo na po namin tong kontrata sa kanya. So, bali, ito po yung aming natapos dito. Lahat po to nakataas, gumalaw po to, tumaas. Kahit po yung sa front, yung dating gutter doon, tumaas din po yun. So, nagdugtong din po kami doon ng PVC pipe yung sumasalo po ng tubig ulan. Kasi po, tumaas nga po talaga siya. Tumaas po siya. Then, dito po, bago sila bumaba talaga, tinesting po nila. So, ayan, binuhusan po nila yung, lalo na po yung sa inside gutter. Kasi yan po yung mahirap i-maintain yung inside gutter. So, talagang, po nila yan, binuhusan po ng tubig. So, mapansin nyo nga po, nag-uulan po talaga yan ang time na yan. So, may time po talaga minsan na hindi kami nakakabuo ng isang araw, pero inaano po namin yan sa tao na ang araw po nila is bayad po kasi syempre po i-effort din po talaga na matapos namin agad. Ilagay ko po sa link yung dating finished project po nito. Thank you po.